Nararanasan natin ang higit na pagdurusa sa imahinasyon kaysa sa tunay na realidad. Gaya ng matalinong pahayag ni Seneca, madalas tayong mabigo bago pa man magsimula, hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan, kundi dahil ang ating isipan ay nababalot ng pagdududa at takot. Ang mga taong matagumpay ng labis, ang mga nakakamit ng pambihirang tagumpay, ay hindi naman palaging mas masuwerte kaysa sa atin ni hindi rin nila palaging nagsisimula sa mas maginhawang kalagayan. Ang pangunahing pagkakaiba ay nasa kanilang paraan ng pag-iisip, kilos at patuloy na pagbuo sa kanilang sarili araw-araw. Pinahahalagahan nila ang oras na parang ito ang kanilang pinakamahalagang yaman na hindi mapapalitan. Hindi sila nag-i-invest sa mga bagay na madaling mawala ang halaga. Sa halip, nag-i-invest sila sa kanilang pag-iisip, kasanayan, tibay ng loob at personal na reputasyon. Ipinapakita nito ang ugali ng pagiging handa at sumasalamin sa 1%er mindset, ang espiritu ng iilang tao na nangahas mamuhay ng kakaiba. Pinipili ang hamon kaysa kaginhawaan. Ang pilosopiyang Stoic ay tugmang-tugma sa landas na ito. Hinihikayat tayo ng mga Stoic na mag-focus lamang sa mga bagay na kaya nating kontrolin, itakwil ang mga ilusyon at kumilos ng may katuwiran. Gagabayan ka ng video na ito sa muling pagbuo ng buong paglalakbay mo mula sa pagbabago ng iyong mga pananaw at pagbuo ng matitibay na gawi hanggang sa pagkuha ng tuloy-tuloy at epektibong aksyon. Hakbang-hakbang, hindi ka lamang mangangarap ng tagumpay. Ikaw mismo ang magiging tagumpay. Paghahanda, mga gawi, personal na disiplina, maaaring ikaw ang pinakatalentadong tao sa kwarto, ang pinakatalino sa koponan o ang pinakamalikhain sa proyekto, pero kung hindi ka handa, mabibigo ka pa rin. Hindi dahil kulang ka sa potensyal, kundi dahil hinahayaan mong maligaw ang potensyal mo nang walang direksyon. Hindi nagsisimula ang tagumpay sa oportunidad, nagsisimula ito sa paghahanda. Ang paghahanda ang paraan mo para ipahayag sa mundo, seryoso ako sa aking layunin. Gaya ng sinabi ni Seneca, kung hindi mo alam kung saang pantalan ka papunta, walang hangin na pabor sa'yo. Ang paghahanda ang kompas. Kung wala ito, bawat pagsisikap ay parang walang patutunguhan na galaw na nagkukunwaring may direksyon. Tingnan mo ang sino mang nakaabot sa pinakamataas na antas ng tagumpay. Pareho silang may isang katangian, disiplina. At ang disiplina na iyon ay hindi isinilang sa isang biglaang inspirasyon. Nabubuo ito mula sa daan-daan, pati libu-libong umaga na nagsisimula sa oras na may malinaw na routine at isipan na nakaprogram para sa kahandaan. Hindi ka pwedeng maging naglalagablab sa oras ng laro kung hindi mo pinapaliyab ang apoy araw-araw sa pagsasanay. Gamitin natin si LeBron James bilang halimbawa. Karamihan ay nakikita ang kanyang tibay, pambihirang atletisismo at talento na tumagal ng dekada sa NBA. Pero kakaunti ang napapansin na bago bawat laro, kumakain si LeBron ng eksaktong parehong pagkain, natutulog sa parehong oras at inuulit-ulit ang parehong warm-up sequence. Walang naiiwang hakbang, walang kailangan na motibasyon, gawi iyon, sistema iyon. Mental na estratehiya na idinisenyo para malock siya sa peak performance mode. Hindi lang niya sinasanay ang katawan, sinasanay niya ang isip. At iyan ang pinagkaiba. Maaaring isipin mo, hindi ako world-class na atleta. Tama, baka hindi ka naman nakikipagkompetensya araw-araw, pero may sarili kang mga laro. Malaking presentasyon, pulong para sa desisyon, deadline na kailangang abutin, casting call, interview sa trabaho, o simpleng umaga lang na kailangan mong talunin ng sarili mo at hindi pindutin ang snooze button. Sa bawat larong iyon, ang taong handa ang may kalamangan. Dahil hindi lang mas maganda ang resulta ang naidudulot ng paghahanda, nagbibigay din ito ng mental na tibay para manatiling grounded at hindi malunod sa pressure. Ang paghahanda ang baluti ng makabagong mandirigma. At kapag sapat na ang paghahanda mo, hindi mo na kailangang magkunwaring kumpiyansa. Ikaw mismo ay kumpiyansa. Pero hindi sapat ang paghahanda lang. Sa mga pinakamatagumpay na tao, may isa pang antas ng pag-iisip, ang 1% mindset. Yan ang naghihiwalay sa kanila sa karamihan. Hindi dahil mas masuwerte sila, kundi dahil nangahas silang mag-isip ng mas malaki. Magsimula ng mas maaga at magpatuloy kahit sumuko na ang iba.
Hindi nila pinapakinggan ang mga naysayer, yung mga laging nagsasabing hindi kaya. Pinapakinggan nila ang tinig ng kaya ko sa loob. At kapag hindi umuusad ang isang proyekto, handa silang ikabit ang susi, isara ang pinto, hindi dahil nabigo sila, kundi para buksan ang mas magandang pinto. Hindi sila nakakapit sa ego, nakakapit sila sa pangitain. Isang makapangyarihang halimbawa ng ganitong pag-iisip ay si Sarah Blakely, ang nagtatag ng kilalang underwear brand na Spanx. Bago maging pinakabatang self-made female billionaire sa US, nagbebenta siya ng mga fax machine para sa kabuhayan. Wala siyang karanasan sa fashion, wala siyang koneksyon sa industriya, at maraming beses siyang tinanggihan ng mga investor. Pero naniwala siya sa kanyang produkto. Siya mismo ang sumulat ng patent, siya rin ang nagdisenyo ng mga prototype. Siya ang nagmarket. Wala nang ibang naniwala sa kanyang pangitain kundi siya lang. At iyan ang 1% mindset na nagpalit ng tinanggihan na ideya sa isang pandaigdigang imperyo. Kita mo, ang pinagkaiba ay hindi kailanman tungkol sa kalagayan. Ito ay tungkol sa determinasyon. At ang determinasyon ay dumarating lamang kapag bumuo ka ng personal na disiplina na sapat na tibay para tumindig laban sa libong boses ng pagdududa. Tinuturo sa atin ng pilosopiyang Stoic ang malinaw na katotohanan. Ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Hindi natin kontrolado ang merkado, ang timing, o ang pagkilala mula sa iba. Pero kontrolado natin ang ating sarili. Paano tayo mag-isip, paano tayo maghanda, paano tayo tumugon sa pagsubok. Nagkikita ang Stoic na pag-iisip at ang pag-iisip para sa tagumpay dito. Pareho silang nagsisimula sa loob. Hindi ka magiging matagumpay kung hindi mo kayang pangasiwaan ang simpleng bagay gaya ng pagpunta sa kama sa tamang oras o pagpapanatili ng balanseng pagkain. Hindi mo pwedeng pamunuan ang iba kung hindi mo mapamunuan ang sarili mo. Kaya tingnan mo ng mabuti ang sarili mo. Paano mo sinisimula ng umaga mo? Mayroon ka bang sistema para pumasok sa combat mode? O umaasa ka pa rin sa pansamantalang motibasyon at mood? Iyan ang pagkakaiba ng baguhan at propesyonal. Ang mga baguhan ay naghihintay ng inspirasyon. Ang mga propesyonal ay nagtatayo ng disiplina. Gaya ng sa pilosopiyang Stoic, walang pumipilit sa iyo na tiisin ang mahirap na pagsasanay. Pinipili mo ito dahil naiintindihan mo na ang disiplina ay kalayaan. Kapag may disiplina ka, hindi ka na alipin ng emosyon mo. Ikaw ang arkitekto ng sariling kinabukasan mo. At kapag handa ka na consistent sa mga gawi, sinasanay ang disiplina bawat oras at minuto. Pinagsasama ito sa malawak na pag-iisip. Iyan ang sandali na aakyat ka sa ibang antas. Hindi ka na basta naghahabol ng tagumpay. Ikaw na mismo ang ibig sabihin nito. At iyan ang mindset ng top 1%. 2. Money mindset. Mag-invest sa iyong brand at sarili. Maraming tao ang ginugugol ang buong buhay nila sa paghahabol ng pakiramdam ng seguridad. Inilalagay nila ang lahat ng ipon nila sa pagbili ng bahay, ipinikit ang sarili sa 4 na sulok at tinatawag itong tagumpay. Pero ano nga ba ang realidad? Ang bahay na iyon ay hindi kumikita. Ito ay gastos, responsibilidad at isang mahabang serye ng pagkukumpuni at bayarin. Mas masama pa, ito ay isang di nakikitang tanikala na nagpapalakas ng takot sa pagbabago, nagiging dahilan para maging alanganin sa paglipat at tinatanggal ang kakayahang maging flexible, isang tahimik ngunit mahalagang sandata ng tunay na matagumpay. Maaring isipin mo na ang bahay ay nagbibigay ng katatagan. Tandaan ito, hindi hinahanap ng mga matagumpay na tao ang katatagan. Lumilikha sila ng momentum, bumubuo ng halaga at tinatanggap ang panganib. Hindi tayo tinuturuan ng Stoicism na iwasan ang panganib. Sa halip, tinuturuan tayo nitong tanggapin ang kawalang katiyakan at pagmaster nito gamit ang katwiran. Sabi ni Epictetus, ang yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa kaunti ang nais. Direktang hamon ito sa pag-iisip ng pag-iipon ng material. Hindi mo kailangang magkaroon ng bahay para patunayan na nagtagumpay ka. Kailangan mo lang ng mas kakaunting hangarin
at ilaan ang lahat ng lakas mo sa mga bagay na tunay na lumalago. Ang iyong kasanayan, personal na brand, at mga dekalidad na relasyon. Halimbawa si William, isang freelance web designer na minsang nahirapan sa pagpili. Bumili ba ng unang apartment o mag-invest sa sarili? Sa huli, ginamit niya ang malaking halaga para mag-aral ng mas advanced, magpatakbo ng personal ads sa social media, at kumuha ng brand positioning coach. Pagkalipas ng 6 na buwan, tuloy-tuloy na ang mga kliyente sa kanya. Doble ang halaga, ang kontrata, at pinakamahalaga, nakabuo siya ng flexible na sistema ng kita na hindi nakaangkla sa anumang fixed asset. Hindi niya kailangan ng apartment para maging kumpiyansa. Mayroon siyang mas makapangyarihang pag-aari, kontrol sa sariling buhay. Yan ang mindset ng mga matagumpay na tao. Hindi nila ipinipigil ang kanilang pera sa mga bagay na nagpapahinto sa kanila. Pinapagana nila ang pera para tumakbo ng mas maaga, maglatag ng daan, lumikha ng mga oportunidad, at mag-generate ng kita. Magugulat ka kung ilan sa pinakamayayamang tao sa mundo ang walang sariling bahay sa loob ng maraming taon. Natutulog si Steve Jobs sa mga sopa ng kaibigan noong umpisa ng Apple. Natutulog si Elon Musk sa opisina ng Tesla. At si Jeff Bezos sa mga unang taon. Umuupa lang ng maliit at pansamantalang lugar basta flexible at tumutugma sa estratehiya ng negosyo. Naiintindihan nila na ang pag-upa, hindi pagbili, ang nagpapanatiling handa para sa paglipat. Isipin ang pag-upa tulad ng paglalakbay. Hindi mo kailangang bilhin ang hotel, uupahan ka lang ng lugar para makapagpahinga at makapag-focus sa paglalakbay. Minsan, ang pagbili ng bahay ay nakatago bilang pagpapaliban. Iniisip natin na may nakamit na tayo pero sa totoo lang tumigil lang tayo. Isang klasikong halimbawa ay si Brian Chesky, co-founder ng Airbnb. Nang ilunsad niya ang kumpanya, hindi lang siya walang sariling bahay, inuupa pa niya ang mga apartment na tinitirhan niya para maire-rent ito. Dahil hindi siya nakatali sa pag-aari ng lupa, nakita ni Brian ang matapang na oportunidad. Bumuo ng global home sharing platform. Kung inilalaan niya lahat ng pera niya sa pagbili ng bahay, maaring hindi kailanman naitatag ang Airbnb. Hindi obses ang mga matagumpay sa kung ano ang hawak nila. Nakatuon sila sa kung sino ang kanilang nagiging tao. Ito ay paglipat mula sa mindset ng pag-iipon tungo sa mindset ng paglago. Sa halip na hayaang nakatingga ang pera sa mga bato at konkreto, inilalagay nila ito sa kaalaman, kasanayan at karanasan dahil nauunawaan nila. Ang personal brand ay isang ari-arian na hindi pinapatawan ng buwis at hindi pwedeng kopyahin. At kapag mas marami kang ininvest dito, mas marami rin itong ibinabalik. Sa madaling salita, maaaring bumaba ang halaga ng mga bahay, maaaring mag-stagnate ang merkado, pero ang iyong personal na halaga, kasanayan, reputasyon at impluensya ang pinakamahalagang real estate na pagmamay-ari mo. Kita mo, ang stoicism ay hindi hiwalay sa realidad. Pinapaliit nito ang ego, pinapatalas ang pag-iisip at tinatanggal ang labis na pagnanasa para mag-focus sa isang pangunahing layunin. Ang pagmaster sa sarili sa isang mundong patuloy na nagbabago. Kaya kung iniisip mong mag-invest, tanungin mo ang sarili mo, mapapabuti ba ako ng perang ito? Papalapit ba ito sa pinakamahusay na bersyon ng sarili ko? Bumibili ba ako ng kalayaan o ginto na hawla? Kung hindi malinaw ang sagot, huminto muna. Kung ang sagot ay hindi ako sigurado, umatras at pagmasdan kung sino ang iyong nagiging tao. Dahil ang tamang mindset ang magdadala sa iyo sa tamang lugar. At isa sa mga fundamental na paniniwala ng mga matagumpay ay huwag bumili ng status, bumuo ng halaga. Ang pera ay dapat maging gasolina sa paglalakbay, hindi ang tanikala na humahatak sa iyo pabalik. Ang tunay na kalayaan ay hindi nagmumula sa material na yaman. Nagmumula ito sa pagkakaroon ng mga opsyon at mas marami kang opsyon kapag matalino kang nag-invest sa sarili, sa personal na brand, sa kasanayan at sa network. Walang makakaagaw niyan mula sa iyo. Kasama mo sila, nagbubukas ng mga pinto para sa iyo at nagtatakda kung sino ka. Pero huwag lang huminto sa pag-alam kung saan mag-invest. Ang mas mahalagang tanong ay, ano ang iyong tina-target? Gumagawa ka ba ng pansamantalang daan o landas
patungo sa matapang na pangitain. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang pangunahing pagkakaiba ng mga taong nangangarap at mga taong nakakamit ang kanilang mga pangarap. Ito ang sandali para hindi lang mabuhay, kundi para idisenyo ang buhay mo. Handa ka na ba? Tara, umusad tayo. 3. Pangitain, mga layunin at plano ng pag-unlad. May isang katangian na pinagkakasunduan ng lahat ng lubhang matagumpay na tao. Nakikita nila ang paroroonan ng maaga, habang karamihan ay naglalakad pa rin na parang naliligaw, naghahanap ng tamang daan. Hindi lang sila nagsisikap ng husto, sila ay nagtatrabaho ng may direksyon. Hindi lang sila gumagalaw sila ng may malinaw na pangitain at matibay na paniniwala. Na hindi kailanman nagtatanim ang Diyos ng pangarap sa puso mo nang hindi ka binibigyan ng kapangyarihan upang gawing totoo ito. Sabi ni Arnold Schwarzenegger, "Nakita ko ang sarili ko bilang isang panalo, bago pa man ako maging panalo." Hindi lang tinitingnan ng batang iyon mula sa mahirap na baryo sa Austria ang mga kalamnan sa salamin. Nakita niya ang mas dakila pa, si Ginoong Universe, isang bituin sa Hollywood, gobernador ng California. Dahil sa pangitain na iyon, bawat desisyon niya ay may layunin. Bawat pagkain, bawat ehersisyo, bawat pagtanggi sa paanyaya sa party ay naging isang ladrilyo na inilatag sa daan patungo sa kinabukasang nauna na niyang inilalarawan sa isip. Iyan ang kapangyarihan ng pangitain. Kapag alam mo kung sino ang gusto mong maging, bawat pagpili mo ngayon, gaano man kaliit, ay may bagong bigat. Hindi ka na basta naaapektuhan ng mga payo na walang direksyon o nahuhulog sa paulit-ulit na gawain na madalian pero walang kwenta. Ang pangitain ang nagbibigay sa iyo ng kompas. Ito ang dahilan kung bakit tinatanggihan mo ang paanyaya ngayong gabi para isulat ang iyong plano para sa susunod na 20 taon. Kaya ka nagbabasa ng Paisuman ng umaga habang ang iba ay patuloy pa rin sa pagpindot ng snooze. Ang makapangyarihang pangitain ay nagbibigay ng pangmatagalang sigla dahil hindi ka lang nabubuhay para makaligtas sa susunod na linggo. Nabubuhay ka para maglingkod sa isang misyon. Sabi ng pilosopong si Epictetus, una mong sabihin sa sarili mo kung ano ang gusto mong maging, pagkatapos gawin mo ang dapat mong gawin. Ipaglathala kung sino ang gusto mong maging, tapos gawin ang mga hakbang para maging taong iyon. Ito ay isang pangunahing prinsipyo ng Stoicism. Walang ibang makakakilala sa iyo. Kailangan mong iguhit ang iyong ideal na sarili at akuin ang responsibilidad na mamuhay ng naaayon dito araw-araw. At ano ang mangyayari kung hindi mo gagawin? Ang lipunan ang magtatakda sa iyo. Ang social media ang huhubog sa iyo. At mauuwi ka sa pamumuhay ng buhay ng iba. Pero hindi sapat ang pagkakaroon ng pangitain. Kailangang nakaangkla ang pangitain sa konkretong aksyon. Kaya't hindi lang tumitingin ng malayo ang mga matagumpay. Sila ay nagsisid ng malalim. Naiintindihan nila na kung walang matibay na pundasyon, babagsak ang pangarap sa bigat ng sariling ambisyon. Tingnan ang kwento ni Mark Zuckerberg. Hindi, naging bilyon-dolyar na imperyo ang Facebook dahil lang sa biglang sumilay na inspirasyon sa isang dorm room sa Harvard. Ito ay bunga ng mga taon ng tahimik na pagbuo ng pangunahing produkto, paghahanap ng tamang mentor sa estratehiya, pagkuha ng tamang mga inhinyero, at pagkuha ng mga insight mula sa mga user ng paisa-isa. Hindi hinabol ni Mark ang bilis. Itinayo niya ang pundasyon. Ang walang tigil niyang pag-invest sa yugtong iyon ang nagbigay daan sa kanya para palawakin ang ekosistema sa pamamagitan ng mga malalaking pagbili tulad ng Instagram, WhatsApp at Oculus. Kailangan mo rin ng ganitong yugto. Isang 7 taong plano para maglatag ng matibay na pundasyon para sa iyong karera, karakter at personal na ekosistema. Maraming tao ang nagmamadaling sumikat matapos ang isang viral na video o swerteng kontrata. Pero kung walang tunay na kasanayan, matibay na kupunan at panloob na tibay, pansamantala lang ang lahat ng tagumpay. Isang sandaling tagumpay na mabilis maglaho. Hindi tungkol sa bilis ang tagumpay. Tungkol ito sa pagtakbo sa tamang direksyon gamit ang mga paa na sanay sa paglalakbay. At narito ang kahanga-hangang bahagi.
hindi nagmamadali ang Diyos. Palagi niyang hinahayaan ang mga karapat-dapat na bagay na mangyari sa tamang oras pagkatapos mong lumago ng sapat para hawakan ang mga ipinagdasal mo. Ang paghihintay, paghahanda, mga pagtanggi, lahat ito ay bahagi ng iyong proseso ng paghasa. Dito ka nagiging handa. Natututo kang mabuhay ng may kaunti dahil isang araw ay mamamahala ka ng marami. Natututo kang manahimik kapag inaalipusta dahil isang araw ay mamumuno ka. Natututo kang magtrabaho ng walang pagkilala dahil isang araw ay matatanggap mo ang mga bagay na hindi pangarapin ng iba. Ang totoong tanong ay, may paninindigan ka ba na manatili sa iyong pangitain bago pa man maniwala ang iba sa iyo? May disiplina ka ba na gawin ang kailangang gawin kapag walang nanonood o pumapalakpak? Nangahas ka bang maniwala na gumagana ang Diyos sa likod ng mga eksena kahit ang nakikita mo lang ay pagkaantala? Kung oo ang sagot, namumuhay ka na sa mindset ng isang mataas ang naabot. At kung hindi mo pa naisip ng ganoon kalayo, ayos lang, iyon magsimula ngayon. Isulat ang iyong pangitain, hindi kailangang maganda o luhikal. Kailangan lang na totoo, tapos gawin ang unang maliit na hakbang. Siguro ay pagbabasa ng isang pahina ng libro, pagtawag sa isang mentor, o simpleng pagtigil sa panonood ng Netflix at pagsulat muli ng iyong plano sa personal na pananalapi. Bawat maliit na hakbang ay unti-unting magdadala sa iyo palapit sa mas malaking larawan. Tandaan ito. Hindi mo kailangang makita ang buong daan. Kailangan mo lang maglakad ng sapat na tagal at magbubukas ang pinto. At gaya ng pinaalala ng mga pilosopong Stoic, ang pinakamahalagang bagay na maaari mong kontrolin ay ang sarili mo. Magsimula doon, saan ka patungo? Ano ang iyong pangitain? Ibahagi ito sa akin sa mga komento. Isulat ang iyong mga layunin. Mas espesipiko, mas mabuti. At magtulungan tayo para gawing totoo ang mga iyon. Hindi lang ito video, ito ay isang pangako. Karapat-dapat ka sa mas dakila kung abot ka lang sa simula. 4. Paunlarin ang iyong sarili at ang iyong suportang network. Isang bagay, ang malinaw na pinagkakasunduan ng mga taong nakakamit ng pambihirang tagumpay. Inuuna nilang mag-invest sa kanilang sarili. Hindi sa stocks, hindi sa real estate o mga mamahaling tatak, kundi sa kanilang panloob na lakas. Isang bagay na walang sino man ang makakawatak-watak, walang pamilihan ang makakabawas ng halaga at walang krisis ang makasisira. Walang taong malaya kung hindi siya ang Panginoon ng sarili niya. Epictetus. Walang tunay na kalayaan kung hindi mo nahahawakan ang sarili mo. Hindi lang ito isang pilosopikal na kasabihan, ito ay isang gabay para sa sino mang nagnanais maabot ang tuktok. Ang pagmaster sa sarili ay hindi isang beses lang na pagsisikap. Ito ay tuloy-tuloy na siklo ng disiplina, pag-aaral at pag-aayos sa sarili. Sa mundong magulo at mabilis, ang mga taong nananatiling kalmado at matiyaga sa tagal ng panahon, ang pinakamalayo ang mararating. Nagsisimula ito sa tila maliliit na gawi. Pagbabasa ng 30 minuto araw-araw, pakikinig sa podcast sa halip na mag-scroll, sa social media, paggamit ng weekend, hindi lang para magpahinga kundi para matuto. Hindi dahil uso ito, kundi dahil ang kaalaman ang pinakamakapangyarihang pangmatagalang leverage sa anumang paglalakbay. Tingnan si Warren Buffett, isa sa pinakamahusay na mamumuhunan sa lahat ng panahon. Sa tingin mo ba siya ay naging matagumpay dahil sa swerte o kutob? Hindi. Ginugugol niya ang 80% ng kanyang araw sa pagbabasa ng mga libro, ulat pinansyal at mga liham ng shareholders. Hindi niya pinapaunlad ang bilis ng pagbabasa, kundi ang mabagal at masusing pag-iisip. Isang uri ng pag-iisip na eksakto, analytical at malalim. Hindi ito nanggagaling sa TikTok o sa mga trending na video. Nangyayari ito sa pagtahimik, pagsara ng libro at pagtatanong sa sarili. Ano ba talaga ang natutunan ko sa kabanatang ito? Paano ko ito magagamit sa trabaho ko sa susunod na linggo? Madaling sabihin ang self-learning. Pero kung walang disiplina, panaginip lang ito. Walang nagtuturo ng disiplina sa pamamagitan ng lecture. Ang disiplina ay bunga ng paulit-ulit na gawi. Pagising sa tamang oras, pagsisipilyo, pag-ehersisyo, paggawa ng to-do list, at pagtapos sa bawat gawain isa-isa.
Hindi ito nagpapatingkad sa iyo sa publiko, pero tahimik nitong itinatayo ang pundasyon para sa matatag na kinabukasan. Ang mga taong walang disiplina ay pinamumunuan ng emosyon at panlabas na puwersa. Ang mga may disiplina ang tunay na malaya. Ngunit hindi pwedeng paghiwalayin ang self-development sa isang mahalagang aspeto, ang matibay na professional support network. Hindi sinusubukan ng mga matagumpay na tao na gawin lahat ng mag-isa. Hindi nila layuning maging accountant, abogado, marketer, negosyador at creative director ng sabay-sabay. Bumubuo sila ng isang ecosystem ng mga tao sa paligid nila, kung saan ang bawat isa ay may mahalagang papel sa makina ng tagumpay. Halimbawa, ang Amazon. Hindi si Jeff Bezos ang humahawak ng mga global legal o tax issues. Inidelegate niya ito sa pinakamahuhusay na eksperto na kaya niyang kunin. Bakit? Kasi naiintindihan niyang dapat ang oras at enerhiya ay ilaan sa mga bagay na hindi mapapalitan, strategic vision at product innovation. Lahat ng iba pa ay dapat ma-optimize sa pamamagitan ng matibay na support team. Huwag isipin na kailangan mong maging CEO para kailangan mo ng team. Kahit freelancer ka, startup specialist, o nagtatrabaho lang sa regular na trabaho, kailangan mo pa rin ng grupo ng mga taong sumusuporta sa iyo. Maaring ito ay abogado na pinagkakatiwalaan mo sa pag-review ng kontrata, accountant na marunong mag-optimize ng buwis o financial advisor na tutulong sa iyo magplano ng cash flow para sa taon. Kapag nariyan ang tamang tao sa paligid mo, hindi ka lang nakakatipid ng oras at nakakaiwas sa pagkakamali. Natututo ka rin kung paano mag-isip ng mas profesional. Magugulat ka kung gaano kadalas ang mga tao na mukhang ordinaryo, pero mabilis kumilos ay may matibay na support circle sa likod nila. Hindi nila sinasayang ang enerhiya sa mga bagay na wala sila expertise. Alam nila kung saan sila magaling at kung ano ang dapat ipasa sa iba na mas magaling. Hindi ito kahinaan, ito ay estratehiya. Narito ang isang mahalagang punto. Parehong sang-ayon ang Stoicism at modernong pilosopiya ng tagumpay dito. Ang pagiging self-reliant ay hindi nangangahulugang nag-iisa. Si Marcus Aurelius, isang emperador, ay mayroon pa ring mga pinagkakatiwalaang tagapayo. Sa Meditations, isinulat niya ang pasasalamat sa mga guro at kaibigan na nagturo sa kanya na mamuhay ng simple, panatilihing malinaw ang isip, at huwag mapaniwala sa katayuan o ambisyon. Patunay ito na habang tumataas ka, mas kailangan mo ang mabubuting tao sa paligid mo. Kaya huwag kang mahulog sa ilusyon na kaya mong gawin lahat ng mag-isa. Ang ganitong uri ng kapalaluan ay kaaway ng pangmatagalang tagumpay. Sa kabilang banda, ang tunay na malalakas ay yaong mga hindi tumitigil sa pag-aaral at marunong magbahagi ng responsibilidad sa tamang tao sa tamang panahon. Mula sa pagbabasa ng isang pahina araw-araw hanggang sa pagpili ng tamang mga katuwang, ito ay mga maliliit na bahagi. Pero kapag pinagsama-sama, ay bumubuo ng kumpletong ecosystem para sa pag-unlad. Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo sa isang gabi. Kailangan mo lang magsimula sa pagtanggap ng sarili mong seryoso at pagiging tapat tungkol sa kung sino ang kailangan mo upang umusad pa. Sa pinakapayak, ang tagumpay ay hindi tungkol sa pag-iisa sa tuktok. Isa itong paglalakbay ng sama-samang pagsisikap gamit ang kaalamang nabuo mo at ang mga taong pinagkakatiwalaan mong tutulong sa iba. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, na-invest mo na ba ng sapat sa sarili mo? Nariyan ba ang tamang tao sa tabi mo? Kung hindi, ito ang perpektong sandali para magsimula. Hindi sa susunod na linggo. Hindi kapag mas marami kang pera o oras. Ngayon na, 5 bahagi. Tanggapin ang panganib, kabiguan at maging flexible, totoo ito. Walang umabot sa tuktok nang hindi muna bumagsak ng malakas. Walang tumatayo sa podium na malinis ang suit at kamay na hindi nalantad sa putik. Kung may isang katotohanan, ang tagumpay ito'y ito. Kabiguan ang pinanday para maging lakas. Hindi katapusan ang kabiguan, ito'y semicolon. Isang saglit na paghinto para baguhin ang direksyon. Isang pagkakataong matuto ng aral na hindi matuturo ng tagumpay. Ang kabiguan ay pagsusulit. Hindi ito pangkaraniwang slogan. Ito ang paraan ng pamumuhay ng mga taong nagsusugal ng malaki. At kung nanonood ka nito ngayon,
Bahagi ng iyong puso ay gusto ring maging ganito. Sabi ng pilosopong Stoiko na si Epictetus, hindi mahalaga kung ano ang nangyari sa iyo, kundi kung paano ka tumugon. Hindi ito pahinga matapos ang isang masamang araw. Isa itong hamon tawag na harapin ang panganib ng buong puso. Kasi sa totoong mundo hindi maiiwasan ang panganib, pero nasa iyo ang kontrol sa iyong reaksyon. Dito nagsisimula ang tunay na lakas. Tingnan si Thomas Edison. Libu-libong kabiguan bago pa man niya naimbento ang bombilya. Hindi siya naaalala dahil sa mga pagkakamali. Naaalala siya bilang taong nagbigay liwanag sa mundo. At sinabi niya, hindi ako nabigo. Natuklasan ko lang ang 10,000 paraan na hindi gumagana. Hindi lang niya naimbento ang ilaw gamit ang mga kable. Naimbento niya ito gamit ang tamang pag-iisip. Ginawang laboratorio ng pagkatuto ang kabiguan, workshop ng pagtitiyaga. O si Jeff Bezos, nasunog ang milyon-milyon sa Fire Phone, isang malaking bagsak sa financial records. Pero dahil sa kabiguang iyon, nagawa ng Amazon ang Echo at Alexa na nagbukas ng pintuan sa smart home revolution. Kaya ba iyon isang kabiguan? Hindi, ito'y pagsusulit. Ito'y bayad paaralan para sa mas malaking lundag. Ang karaniwang tao ay takot sa panganib at iniiwasan ito. Ang mga matagumpay na tao ay tinitingnan ito bilang hamon. Ang mga Stoiko ay tinatanggap ito bilang bahagi ng buhay, walang pagtanggi, walang pagreklamo, walang sisihan, kundi isang malakas at sinadyang tugon. Pero hindi sapat ang pagtanggap sa panganib lang. Kailangan mo ring maging flexible. Ang flexibility ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng paninindigan. Sa katunayan, ito ay ang pagiging tapat sa layunin habang bukas sa paraan. Kung hindi na gumagana ang isang estratehiya, palitan ito. Kung nauubos ang merkado, lumipat. Kung hindi na nagkakasundo ang koponan, ayusin. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil sapat kang matalino para hindi makulong ng iyong ego. Ang flexibility ay kasanayan sa pag-survive sa bawat matagumpay na negosyo. Tingnan ang Spotify. Hindi ito nagsimula bilang kilala nating music streaming platform ngayon. Nagsimula sila sa file sharing model, pagkatapos ay lumipat sa subscriptions. Binago nila ang buong negosyo para matugunan ang mas makatotohanan at pangmatagalang pangangailangan. Hindi sila natakot sirain ang hindi gumagana, basta ang papalit ay mas maganda at mas malapit sa kanilang pangarap. Ang flexibility ang naging dahilan para maging global music powerhouse sila. Itinuturo ng Stoic philosophy na huwag kang kumapit sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Bagkus baguhin ang pananaw at magpatuloy gamit ang tanging kontrolado mo, ang iyong sarili. Ang problema ay karamihan sa atin ay hindi flexible. Natatakot tayo sa pagbabago. Iniisip natin na ang pagbabago ng direksyon ay nangangahulugan ng pagkatalo o pagsuko, ngunit hindi ito totoo. Ang pagbabago sa tamang oras ay isang art na estratehiko at tanging mga matatapang lamang ang kaya nito. Makikita mo ito sa tunay na mga leader. Hindi sila natitinag kapag nagbago ang merkado. Hindi sila naghihintay ng lunas o ng oportunidad na ibinigay sa kanila. Kumilos sila. Nag-eksperimento. Patuloy na inaayos. At kung kailangan, nagsisimula uli sa ika-5 subok, sa ika-10, sa ika-10,000 gaya ni Edison. Kaya ang tanong, handa ka bang mabigo? Hindi ang pagbibitiw kundi ang pagbibigay ng pagkakataon sa sarili na mag-eksperimento, matuto mula sa pagsubok. At sapat ka bang flexible para mag-pivot, mag-adapt at magbago kung kinakailangan? Kung oo ang sagot mo, naiiba ka na sa 90% ng tao. Ang natitira ay panahon at pagsasakatuparan kasi ang mga matagumpay na tao ay hindi naghahanap ng perpektong kaligtasan. Hinahanap nila ang mataas na kakayahan sa pag-aangkop. Pinipili nila ang mahirap na landas para magtayo ng katatagan. Sinusubukan nila ang mga hindi tiyak para matuklasan ang kakaiba. At ginagawa nila ito paulit-ulit hanggang walang magdududa sa kanila. Hindi nangangako ang Stoicism na ang mundo ay susunod sa iyong kagustuhan. Itinuturo nito ang pagpapalakas ng loob para harapin ang anumang darating. Hindi ito nangangako ng agarang panalo, pero nagbibigay ito ng matibay na lakas sa loob. Hindi nito pinipinturahan ang mundo ng maling kulay, pero tumatanggi itong talunin ng realidad. Sa bawat sitwasyon,
Nasa iyo ang kapangyarihang piliin ang iyong tugon. At minsan isang simpleng desisyon, mag-pivot, magsimulang muli, mag-isip, muli, ay kayang baguhin ang buong landas ng buhay mo. Ano man ang ginagawa mo ngayon, gaano man kaliit, ito ay panimulang hakbang para sa isang mas matapang, matalas, at mas madaling mag-adjust na bersyon ng iyong sarili. Patuloy kang kumilos, patuloy na magsubok, patuloy na mag-adjust at mapagtatanto mo na ang pinakakinakilaban mong bagay, ang kabiguan, ay siya palang matibay na pundasyon para ilunsad ka ng pinakamalayo. Ang tagumpay ay hindi kailanman simple o madali, pero nag-iiwan ito ng mga pattern, gawi, mindset, at malinaw na plano na pwedeng sundan ng kahit sino na handang magtrabaho. Mula sa personal na disiplina hanggang sa 1% mindset. Mula sa pag-invest sa iyong brand at skills, sa halip na passive, assets hanggang sa pagtatayo ng support network at pagtanggap ng panganib. Ito ang mga haligi ng mataas na tagumpay. Hindi swerte ang tagumpay. Ito ay estratehiya, ito ay istruktura, ito ay paulit-ulit. Ngayon ay panahon mo na para gawing personal ito. I-adapt ang bawat prinsipyo sa konteksto mo. Subukan, ayusin, at ulitin. Hindi lang gagabay sa iyo ang pangmatagalang vision mo. Hihila ka nito kapag naging mahirap. May tanong, ako sa iyo. Alin sa mga prinsipyong ito ang pinakahirapan mong ipatupad ngayon? At alin naman ang handa mong simulan agad? Isulat ang sagot mo sa comments. Bumuo tayo ng komunidad na sabay-sabay magwawagi. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-like, i-share sa isang kakilala na kailangan nito, at mag-subscribe para sa higit pang diretso at walang paligoy-ligoy na motibasyon na hango sa karunungan ng stoicism at mga totoong taktika sa buhay. At huwag kalimutang panoorin ang susunod na video na lalabas dito. Baka ito na ang mindset shift na hindi mo alam na kailangan mo. Tuloy lang sa pag-abante. Kaya mo yan.